Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose. Muli po ay ating pong talakayin ang katanungan po ni Emmy. Ang lagnat po ba kapag 37.3 ay lagnat ba yon? Yeah. Pagka daw ang 37.3 centigrade, kino-consider po ba itong lagnat? Yan ang kanyang katanungan. Pag ang temperatura ng katawan po ay 37.3 centigrade, ito'y malapit sa normal na temperatura ng katawan. Karaniwan, ang normal na temperature ng tao ay nasa pagitan ng 36.5 hanggang 37.5 centigrade. Dahil ang temperatura ng katawan ng anak mo ay 37.3, ito'y malapit sa normal na temperatura ng katawan. Para marami po kayong matutuhan tungkol sa topic natin, pwede po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo po yung bell para ma-update kayo sa aking topic, mga health topics. Ganun din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Yan ang aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Meron po akong Reel at TikTok. Please, paki-follow nyo lang at i-share nyo at i-click nyo po yung like para ito ay lumaganap. Ngayon po ay balikan natin yung topic na ang 37.3 ba ay kino-consider na may lagnat ka. Dapat maingat na obserbahan ang sintoma na kasama ng lagnat tulad ng sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan. Kung ang lagnat ay patuloy ay tumaas na higit pa doon, ibig sabihin may sakit siya. Magandang kumonsulta sa doktor. Ngayon, ang body temperature na 36.5, 37.5 centigrade, kina-consider na within normal range for adult. Pero ito'y depende sa time of a day at saka yung activity level. Halimbawa, ang body temperature po natin typically mababa tuwing umaga. Tumataas ang body temperature natin sa late afternoon or early evening. Ang temperature na 36.5 hanggang 37.5 centigrade, hindi po necessarily na healthy ka. Ito po ay isang good indication na ang katawan mo, nagpo-function siya na mabuti. Pag ang temperature mo outside this range, maring meron kang underlying medical condition. Pag lumampas sa 37.5, ito'y sign ng meron kang health problem. Maganda po mag-take kayo ng vitamin C at Super B complex. Ito'y merong role sa sa immune system function. Ang vitamin C nakakatulong sa production ng white blood cells na lumalaban sa infection. Ang vitamin C tumutulong sa production ng collagen. Ito'y protein napakahalaga sa pagpapagaling ng sugat. At ito rin po'y nagpo-protect sa mga cell damage na gawa ng free radical. Kasama ng Super B complex, ito'y for energy metabolism. Ibig sabihin, tumutulong ang vitamin C Super B complex sa pag-convert ng food mo into energy at saka sa cell function. Sa normal function ng cell sa katawan, nakakatulong ang vitamin C Super B complex. Yung ating vitamin Super B complex, ito po ay para sa maintenance ng ating nervous system, production ng red blood cells, at saka ito pong vitamin Super B complex ay nare-reduce yung panganib sa chronic diseases tulad ng diabetes, heart disease, stroke, cancer. At it improve your mood and your cognitive function. Ibig sabihin, kakaroon ka ng good memory and good concentration. Nare-reduce ang stress level mo pag nagtitake ka ng vitamin C Super B complex at nag-i-increase yung energy level mo. Energy booster ang vitamin C Super B complex. Inumin mo to, pareho silang water-soluble vitamins. Ibig sabihin,
inumin mo to empty stomach. Before breakfast, once a day mo sila inumin, sabay mo silang inumin. Alam mo, maraming possible causes bakit po yung body temperature ay nagkakaroon ka ng nag-iiba, no? Bawa yung lagnat, no? Ang lagnat, ito po yung body temperature mo higher than normal, no? Usually, kapag may fever ka, ay sanhi ng infection. Ang lagnat na 38 centigrade, ito'y higher, kino-consider na mataas ang lagnat mo. Ang lagnat, ito'y temporary na tumataas. Ito'y sign na ang katawan mo ay lumalaban sa infection or sa sakit. So, inulit ko, pagka linalagnat ka, tumataas ang body temperature mo, ibig sabihin nito, lumalaban ka sa sakit. Ang lagnat, ito'y temporaring tumataas ang body temperature mo, typically nga above 37 centigrade. Ito'y sign na ang katawan mo lumalaban sa infection o sa karamdaman. Pag meron kang fever, ang immune system mo ay nagtatrabaho para alisin yung mga pathogen na nagkukos ng infection. Yung pathogen, yung po yung mga microorganism tulad ng bacteria, virus, fungi, parasite, and even prion, which are infectious protein. Ang pathogen, pwede niyang i-invade at sirain ng ating selula. At sisirain yung ating normal bodily function. At pwede silang mag-produce ng toxin na pwede tayong magkasakit. Kaya pag tumataas ang body temperature mo, nagiging 38, ang lagnat na yan, yung elevated temperature, nagkikreate ng environment para yung mga mikrobyo, pathogen, ay hindi sila magmultiply. Yan, hindi magiging host ang ating katawan ng karamdaman pag tumataas yung ating body temperature. Kaya lang, syempre, pag may lagnat ka, hindi ka komportable. Na pag may lagnat ka, ibig sabihin, ang immune system mo ay nagtatrabaho. Ang lagnat, ito'y sign na ang immune system mo ay lumalaban sa infection at sakit. Kaya pagka tumaas ito ng 38 centigrade, ibig sabihin, nagre-response yung katawan mo yung bang hindi niya papayagan yung mga bakterya, mga virus ay manatili sa katawan natin. Kaya nga po yung fever ay tumutulong para labanan yung infection. Kaya ito po'y napakahirap sa bakterya at viruses na mabuhay pagka mainit ang ating katawan. Pinipigil po ng init ng katawan natin yung replication nila, yung para hindi sila mag-multiply at nababawasan yung ability nila na dumami at makapinsala sa atin. Yun ang ginagawa ng fever. At saka pagka nilalagnat ka, tumataas yung body temperature mo, na-stimulate yung ating immune cell, yung white blood cells. Ito yung mga primary defense against infection. Ina-activate po activated yung ating immune cell at kanila pong na-identify, kanilang kinakain, kanilang sinisira yung mga pumapasok na virus at bakterya sa ating katawan. Kaya nga po yung pagka nilalagnat ka, tumataas yung body temperature mo, 38, tumataas yung production ng defense protein. Ang lagnat ay na kanya pong natitrigger yung pag-release ng protein, tinatawag nating interferon. Ito pong protein na interferon, ito po'y meron silang antiviral and antibacterial properties. Yung interferon, tumutulong para harangin nila yung replication ng viruses at bacteria at napipigil nila yung ability nila na maka-infect sa katawan natin. At pagka nilalagnat ka, tumataas yung body temperature mo, nag-38 centigrade, nagpo-promote ng tissue repair. Kasi kapag nag-i-increase ka ng body temperature,
at may kasamang lagnat, nagpo-promote ito ng tissue repair and healing. Kasi po yung init ng ating katawan na-stimulate yung blood flow dun sa affected area at nagdadala ng mga nutrients at oxygen dun sa affected area para suportahan at ma-repair yung process na yon. So, yun po ang nangyayari pag tumataas yung ating body temperature. Meron tayong supplement na lecithin. Ito'y very efficient na fat metabolism. Ito'y bine-breakdown niya yung fats at nagtatransport ito throughout the body. Tumutulong po yung lecithin para ma-prevent yung heart disease, pampababa ng cholesterol, at nai-improve yung ating memory. Importante ito sa production ng acetylcholine. Ito yung neurotransmitter involved sa memory and learning. At protektahan yung brain natin na hindi ma-damage. Yung lecithin, meron siyang inositol na involved ito sa nerve function, maprotektahan ng brain from damage. Tumutulong ito para ma-improve yung ating attention, learning, understanding, and concentration. Available po yan sa Patnubay. Pwede kayong magpa-deliver. I-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin yung pangalan, address, at cellphone number ninyo. Pa-deliver po natin yan sa LBC, cash on delivery. I-charge lang sa inyo ang shipping fee. Yung calcium magnesium naman natin, pampatibay ng buto. Siyempre, pag tumatanda na tayo, nagiging marupok na yung buto natin. So, yung calcium magnesium, pampalakas ng buto. Tumutulong sa muscle contraction and relaxation, maiwasan ng panginginig at pulikat. Ang calcium magnesium involved ito sa pag-iisip at nare-regulate yung production ng serotonin, neurotransmitter, na tumutulong para ma-relax ang ating katawan at isip at tumutulong sa production ng melatonin. Ito yung hormone na pampatulog. Kaya marirelax na yung body at mind mo at madali kang matulog. Yan po yung available sa Patnubay. Ang normal body temperature po natin ay 37 centigrade. Ang lagnat ay kinoconsidered na 38 centigrade, lagnat na yan. Ang simptoma po ng lagnat, ito po yung pagka sobrang taas ng lagnat, giniginaw ka, tapos nangingilabot ka, masakit ang ulo mo, nananakit yung muscle mo, nawawalan ka ng appetite, madali kang mapagod, nagpapawis ka. Yan ang mga simptoma ng lagnat. Maraming causes po ng lagnat. Maaring dahil sa virus. Ang common cause po ng lagnat, virus, tulad ng common colds, flu, chickenpox, and COVID, no? Ang bakterya naman, nagkukos din ng lagnat yan. Halimbawa, meron kang pneumonia at nagkaroon ka ng tuberculosis or ear infection. Ang ibang lagnat, halimbawa, nagpabakuna ka, merong mga certain medication and inflammatory condition tulad ng arthritis, tataas ang body temperature mo. Yung inflammatory condition tulad ng arthritis, nagkukos ng fever. Ito pong mga inflammatory condition na to ay including rheumatoid arthritis, osteoarthritis, and gout. Yung inflammation na yan, pagka namamagana yung katawan mo dahil sa arthritis, natitrigger po yung pag-release ng protein na tinatawag nating pyrogen. Nagbibigay siya ng signal na magpataas ng body temperature mo. Yun ang dahilan pagka meron ka ng arthritis, namamagana yan, mainit, pag hinawakan mo, nagiinit yung tumataas ang body temperature mo. Maganda po, pahiram mo ng crystal oil. Meron tayong concentrated na plant extract na langis. Ito'y nakaka-reduce ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation, nare-reduce yung pain at inflammation. Maganda sa muscular pain, sa arthritis, ang crystal oil. Nag-i-improve yung sleep quality mo, tumutulong para ma-relieve yung headache mo, nagki-clear yung congestion at nag-i-improve yung respiratory health mo. Kaya ito po'y maganda sa shoulder pain.
Pag napasok ka, nauntog ka, para hindi ka mabukulan, pahiram ng crystal oil. Pagka nasusuka ka, naduduwal ka, at kinakabag ka, at bloated ang tiyan mo, para ma-relieve yung stomach cramps mo, ma-relieve yung pagsusuka mo, pahiram mo ng crystal oil yung sikmura at tiyan at puson mo kung may dysmenorrhea ka. Hindi ka kakagatin ng lamok pag pinahiram mo ng crystal oil. At meron din po tayong activated charcoal. Ginagamit ito for centuries for its medicinal properties. Nag-absorb ito ng toxin. Ang activated charcoal po, nag-absorb siya ng toxin kasama yung heavy metals, pesticide, and drugs. But nagpiprevent ito na ang mga toxin ay ma-absorb sa ating daluyan ng dugo. Merong antibacterial properties sa activated charcoal. Ibig sabihin, pwede niyang patayin yung mga bakterya sa bituka natin. Nagkakaroon ng reduction ng inflammation. Activated charcoal nakaka-reduce ng inflammation sa bituka. Kung na-improve po yung gut health, napiprevent yung passage ng harmful substances sa ating bloodstream, no? Ito'y magandang gamot sa poisoning, sa hangover, and drug overdose. Nare-reduce yung diarrhea, nakaka-relieve ito ng kabag, bloated ang tiyan mo. Activated charcoal din po, nag-absorb ito ng gas at toxin sa bituka. At maganda sa bad breath, dahil na-absorb yung bacteria, toxin, sa tiyan at bituka mo at bibig mo na nagkukos ng bad breath, no? Kailan ka ba dapat pumunta sa doktor pagka ikaw ay may lagnat? Alam mo, pagka ikaw ay tumaas ng 39 at nangongorenta ka, punta ka sa doktor. Pag ang lagnat mo, tumagal ng 3 days, punta ka na sa doktor. Nagkaroon ka ng sobrang sakit ng ulo, nagkakaroon ka ng rashes, at naninigas yung leeg mo. Pagka mahina immune system mo, dapat ikaw ay magpa-check up na sa doktor. Ngayon, paano mo gamutin, paano mo pababain yung fever mo? Unang-una, pagka meron kang fever, pahinga ka. Pahinga ka kasi pag nagpapahinga ka, ay mabilis kang makarecover. Matulog ka, at least meron kang tulog na 13 hours, ganon. Get plenty of rest para makalabang ka sa infeksyon. Inom ka ng tubig kasi pagka ano po kayo, umiinom po kasi kayo ng tubig, ang tubig na iniinom nyo ay nakakababa ng body temperature. De syempre, pinawisan ka, manghihina ka, para maibalik mo yung tubig mo sa katawan, inom ka ng tubig, no? At saka lagi mong hinuhugasan yung kamay mo ng tubig at sabon after eating and after na pumunta ka sa CR. Iwasan mong lumapit sa mga may sakit at magpabakuna ka laban sa flu and pneumonia. Kailangan, inuulit ko po, no, kaya pagka ikaw ay may lagnat, inom ka ng tubig kasi pagka natutuyuan ka, ay ang tubig kasi nagre-regulate ng body temperature. Pagka ikaw ay kulang sa tubig, nanunuyo ka, syempre, pawis ka ng pawis, less na yung water sa katawan. Kaya, ang number 1 nakakapagpababa ng lagnat, yung pawis. Wala ka nang ipapawis kasi natuyuan ka na. Kaya, kailangan, minom ka na lagi ng tubig, no? Kaya, maaring, yung para, lagi ka may bottled water na tabi, no? Katabi mo, lagi mo siyang inumin kahit hindi ka na uuuhaw. Kaya, alam mo kulang ka sa tubig kapag madilaw na yung ihi mo. Kasi pag kulang ka sa tubig, nare-reduce yung blood flow. Pagka na-reduce yung blood flow mo, ay nagko-contribute po ito sa panghihina mo, no? Kaya ngayon, maraming medication nagkukos ng pagtaas ng temperature mo. Katulad po halimbawa yung pagka ikaw ay may lagnat, iinom ka ng mga gamot na pampababa ng lagnat, di ba? Katulad ng mga Tylenol, Advil, yan po'y
example mo po ng pampababa ng lagnat. Ngayon, mga antibiotic na iniinom mo, ito po'y nagre-release sila ng pyrogen na signal para tumaas ang body temperature. Antibiotic po, nagkukos ng fever, include penicillin, and paraan nito para mapigilan mo ang pagdami ng mga bakterya sa loob ng iyong katawan. Kaya nga po yung kaya nilalagnat ka din, minsan po yung hormonal changes, tulad po yung menopause. Yung during menopause, ang katawan mo ay nagtumatas ang body temperature. Kaya nagkakaroon ka yung pagpapawis, di ba? Kaya during menopause, yung estrogen level mo bumababa. Pag bumababa yung estrogen level mo, pero yung progesterone nananatilig mataas. Kaya nagpa-fluctuate yung hormone na yan, nagkakaroon ng imbalance, kaya nagkakaroon po ng pagtaas ng body temperature, kaya nakakaranas ng hot flashes or night sweat. Kaya during menopause, nag-decline yung estrogen mo, ito po yung nagre-regulate ng ating thermostat. At pagbagsak ng estrogen, nagiging dahilan sa part ng brain mo, yung hypothalamus, responsible sa temperature control, sensitive siya sa changes sa body temperature, nakaka-trigger ito ng hot flashes. Kaya nga po, itong estrogen at saka progesterone, nagko-contribute yun sa pagpapawis mo, yung tumatas yung body temperature mo. Kaya, iyan, nararamdaman mo na ikaw ay pawisin. Yan po yung mga episode na nararamdaman mo. Kaya ngayon, yan po yung i-maintain mo yung healthy weight mo rin. Being overweight, nagiging worse yung hot flashes mo. At saka, kailangan po nito ay huwag kayong mag-iinom masyado ng caffeine. Vasodilator ang caffeine, nagkukos ng pagpapawis yan. Kailangan meron kang relaxation technique tulad ng deep breathing, meditation, nakaka-reduce ng stress, no? Magkaroon ka ng cooling therapy like mag-shower ka ng cool shower, maglagay ka ng cold compress sa leeg at dito sa wrist mo, o lagi ka may dalang pamaypay. Magpa-check up ka sa doktor kung nag-night flashes ka. Ito pong mga produkto natin na omega-3 fatty acid, ito for hormonal imbalance, magandang i-take mo to. Nare-reduce din yung BP mo at nagpiprevent ng bara sa ugat, pampigil ng hardening of the arteries. Kaya para ma-prevent ang heart attack at stroke, mag-take ka ng omega-3. Meron siyang anti-inflammatory properties, nakaka-reduce ng joint pain, stiffness. Ito yung maganda sa may rheumatoid arthritis at saka may allergy. Inuulit ko po, kung nice yung magpa-deliver ng ating mga product, pakibigay nyo lang po yung pangalan nyo, address at contact number nyo. Padi-deliver po natin yan sa LBC. COD po yan. I-charge sa nyo ang shipping fee, no? Dadako tayo sa ating food for thoughts. 1 Corinthians chapter 11 verses 1 and 2. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Pinupuri ko kayo dahil naalala nyo ako at sinusunod ninyo mga turo na binigay ko sa inyo. Ito'y sabi ni Apostol Pablo sa mga Christian. Si Martin Luther, minsan sinabi niya, when I look to myself, I don't know how I can be saved. When I look to Jesus, I do not know how can be lost. Sometimes, pag tinitignan natin yung mga pagkakamali natin, yung kasalanan natin, parang nafe-feel mo na hindi ka maliligtas. Yung mga bad habits natin ay dapat alisin na natin yon. Kaya dapat huwag tayo magdepende sa sarili natin. Hindi natin masisave ang sarili natin. Lagi tayong tumingin kay Jesus, maniwala tayo sa Kanya, mahal niya tayo. Siya po, di ba, namatay nga siya sa krus. Kaya sino man ang
maniwala at manampalataya sa Diyos, ay merong kaligtasan. Kaya nga po, isurrender natin ang ating puso kay Jesus at tutulungan niya tayo sa tulong po ng Holy Spirit na ang Panginoon, yung devil, na pinipilit idikta sa atin na hindi tayo maliligtas, ay tayo po ay kanyang tutulungan. Sabi po sa Matthew 7:13, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road leads to destruction. Kayo magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkahama at maraming pumapasok doon. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala patubay na Diyos sa sumatin, and God bless us all.